Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Nakikita nyo guys, itong nakikita ko, siyempre Bangko Sentral yan. Ang ganda po nga ng logo nila, no? Now, this is my first time to update this good news for everybody mga kababayan. Alam nyo, maganda ito. Bakit? Nako, talaga naman ng Philippine Financial Resources natin, di talaga namang grabe, umakyat na ng umakyat. Ang laki nito. Siguro, ilang sako kaya ito, mga kababayan, no? So, talaga namang, ibig sabihin lang, ay magaling ang namumuno ng bansa, no? Kung natatandaan nyo, mga kababayan, in 2023, nakapagbayad ang Pilipinas ng, ng utang. 1.3 trillion. Biro nyo yun, antindi. Yan, under the Marcos administration. Siya lang po nakagawa niyan. Kung nakikita nyo mga kababayan, yung BOC, Bureau of Custom, nako, billion guys ang kanilang nakukuha, no? Na nakumpiska. Talaga naman, siyempre, dahil dyan, talagang malaking tulong din, no? Kaya, siyempre, mga besa, especially, yung mga tax, mga OFW, yung pinagkukuhanan ng pinaka-resources nito kung bakit lumago itong Philippines Financial Resources, talaga naman, no? Ang sinabi po ng bilyonaryo, basahin po natin mga kababayan, The Philippines Financial System Resources rose a healthy phase at the end of February, buoyed, no, by banks and non-banks bullish outlook. Bakit? Ayan, no. Sabi dito guys, grabe. Banks lead the charge. Philippine Financial Resources reach 31 trillion in February. Oh my goodness. Ang laki, ang daming pera nito mga kababayan. Lord, yes. Basahin ko ng buong guys para malaman nyo. Maganda ito guys, no, pag nilalabas nila, no? At least nalalaman po ng mamamayang Pilipino. Banks lead the charge. Philippine Financial Resources reached 31 trillion in February. Ay, nako, nilabas lang ng February mga beswa. Basahin ko natin. Kung saan nanggaling. The Philippine Financial, kung saan nanggaling, kung bakit tumaas, ang financial resources ng Pilipinas. The Philippine Financial System Resources rose at a healthy pace at the end of February by bank and non-banks bullish outlook. Data from the Bangko Sentral ng Pilipinas showed that the financial system resources climbed to 30.87 trillion. This was driven by a 9.46% increase. Oh my goodness, ang laking tinaas. Nag-climb, tumaas, umakyat ng umakyat. Climbing in the mountain, mga kababayan. 9.46% increase. Ay, wow. And banking system resources to the 25.57 trillion with the big banks accounting for the bulk at 24.14 trillion. Thrift banks and rural and cooperatives banks held the remainder. So, yan, mga besa. The BSP said that the banking system continued to improve in both resources and asset quality. Ay, wow. Nako, maganda ito. Ay, nako. Sisibayad kayo ng mga tax nyo, no? At sa mga pinagkukuhanan ng kung bakit lumago ito, no? Tumaas ang Philippine financial resources natin. Abay, matino ang administrasyon ngayon, guys. Talagang magaling yung namuno. Kayo ba naman di ba? Nakapagbayad si Pangulong Marcos Jr. noong 2023. Sabi niya nga sa kanyang talumpati, sisikapin niya na bayaran ang utang ng Pilipinas sumagot ng 14 trillion, 15 na yata ngayon. Itong 31 million kayang bayaran na guys anytime. Kaya sabi ng dating DOF Secretary, walang problema sa utang ng Pilipinas. So, ibig sabihin, kaya palang bayaran ito guys. Kayo naman, masyado kayong kinakabahan. Ayan po ang legacy ni Duterte. Iniwan niyang lumubo.
O, di ba, sabi dito, non-banking financial institutions, which is ang NBFLI, is also chipped in with resources reaching 5.12 trillion as of September 2023 according to latest available data. Ay, wow, galing naman. Sabi pa po dito guys, NBFIS include investment, ayan houses financing, companies, securities dealers, pawn shop, lending, institution, non-stock savings and loan, association, credit card companies, private, insurance firms, and even government social security institution. The BSP supervises 44 big banks and 42 thrift banks, 388 rural and cooperative banks, and handful of new digital banks. Ay wow, galing naman. The financial system resources have been on upward trend hitting magkano? 31.32 trillion in 2023 kumpara daw sa 28.86 trillion in 2022. Hoy, grabe, ang laki. Laki guys, laki. Biro nyo yun. Magkano ang niya? Halos 97%, no? Ang tinaas, increasing, ika nga. Sabi po dito guys, hindi, 9 point, pala. Ito yun, ito. 9.46% increase in banking system. What the heck? Diba guys? Kumpara mo naman ikumpara mo nung 2022, yan lang po ang pera, yung Philippines Financial Resources 28.86 trillion. So, nung 2023 whole year, yan po ang kita, 'di ba? Yan po ang nadagdag. Talagang tumaas din mga kababayan, 31.12 trillion. Wow, palakpakan. Siyempre, ang Bangko Sentral, palakpakan. Of course, ang mamamayang Pilipino. At siyempre, ang namumuno ng bansa, ang Pangulo. Isa sa pinakaingatan yan, guys. So, dahil dyan, mga kababayan, ano po ang masasabi nyo? Ako, wala akong masasabi. Well, sana po lahat magtulungan na lang. Wala nang bangayan. Mga anti-Marcos, dapat suportahan nyo na lang ang admin nito kasi lahat naman tayo makikinabang. Sabi ng mga nagko-comment, dapat daw guys tulungan yung mga mamamayang Pilipino. Ayun naman po ang ginagawa ng administrasyong Marcos, 'di ba? Ayun naman po ang ginawa ni Pangulong Marcos Jr. See? Hindi mo pwede po ubusin yung pera na yan dahil hindi talaga pwede. Kung ano pong estimated ng isang taon na magiging budget ng isang Pangulo, yun po ang kukunin dapat. Yun lang guys ang alam ko. Correct me if I'm wrong naman. So, dahil dyan mga kababayan, well, anyway, nakikita naman nyo ang galaw ni Pangulong Marcos Jr., diba? Obvious na obvious naman mga kababayan. Yung kanyang pamumuno. Diba? Dahil gusto niya matugunin ang problema, ang problema ng bansa, isa na yan, mga jobless, gustong matustusan ang mga pamilya nila, di ba nag-iibang bansa yan sa state visit niya para lang mag-encourage sa mga investment. Kasi kung marami mag-invest sa Pilipinas, marami magtatrabaho. Nang sa ganun, in that way, maraming kailangan ng manpower ng bawat kumpanya na mag-i-invest dito. Siyempre, ang mga Pilipino, talagang magkakatrabaho yan. Sa ganung paraan, masustain ang pangangailangan ng kanilang pamilya araw-araw. Iyon ang magandang idea ni Pangulong Marcos Jr. sa totoo lang. And more foreign investor pa. Under pa yan guys, pinapaluap pa. Yung iba nandito na. Kaya nga tumaas ang employment rate dahil nga dyan. So dahil dito mga kababayan, well, ako wala akong masasabi. Kayo guys, anong masasabi nyo? And congratulations sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Thank you guys for watching. See you again on my next upload video. Bye. And baboos. Siyempre, puro good news tayo dito. Sometimes, kailangan natin i-debunk yung mga salot sa lipunan. Itama ang kanilang mali. Kahit ginawa nilang tama yung mali, kailangan tayo mga matitinong mga nag-update
kailangan yung pawang katotohanan lamang, di ba? God bless Philippines! Babus!